Hello mga ka-busy mind. So ngayon mag-testing tayo sa ating loop kung clear ba ang ating loop. So kapag nag-testing tayo ng loop, so kailangan isa-isahin muna natin ang bawat loop. So ngayon tinanggal natin yung mga ibang loop card kasi mag-complicated yan kapag nakakabit lahat yung loop card. Kapag na-clear na yung isang loop, saka na yung isang loop card at loop 2 na naman ang ating i-clear. So yan ang tandaan natin sa pag commissioning ng fire alarm system na addressable. Kaya kung makikita natin yan, may loop card 1. Kaya L1 positive, 0 volt, yun ang negative. So isang cable lang ang tinerminate natin. Ito yung out ng panel papunta sa first device. Yan. Kasi yung return, mamaya na natin i-connect nyan kapag clear na ang loop. So kapag clear na ang loop, may babalik dito na voltahe. Tsaka na natin i-terminate dito sa L2 0 volt. So kompleto yung ring circuit ng addressable fire alarm system na loop number 1. Yan. So kapag nag-testing tayo, siguraduhin natin na maayos ang pag-connect yan lahat para hindi tayo magkamali dito at posibleng masira yung mga electronics dito kapag nagkamali tayo sa connection. Dito may power na yan, tinanggal lang muna natin yung fuse. Yan yung line. So yung ground, hindi na mandatory ilagay natin yung ground dito sa terminal kasi ang posibilidad niyan kapag may malakas na kuryente tulad ng mag-welding, posibleng maapektuhan yung ating board ng power supply. Yung grounding cable natin dito muna lagay natin sa body ground. So ganyan ang addressable fire alarm system na ka-sensitive. So yan, tandaan natin kung saang card yan nakalagay, ganun din ang termination dito sa loop card. So kailangan pareho yan para gagana. So tandaan natin dito kailangan walang short, walang dumikit na cable para hindi mag-spark at hindi masira yung ating loop card kasi yung loop card napakamahal yung loop card sa panel na ito. Okay, kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay, bye bye mga ka-busy mind.